Sa lahat po ng mga OFW distress na hawak po ni OFW Heart Asia, pasensya muna po kayo kung medyo mabagal ang feedback nung mga report natin. Hindi po natin alam kung sino po ang may problema, kung DMW ba or Polo. Kasi pag nag-email naman po kami sa DMW, ilang minuto lang meron na silang response. Pero inaabot to ng ilang buwan or ilang linggo bago nagkaka-feedback yung amo ni worker. Kasi ganito po yan nangyayari eh. Pag once na nag-email tayo sa DMW, i-forward po nila ito sa Polo kung saan bansa ka po naroroon. Tapos yung Polo naman tatawagan ng employer. Minsan kasi yung mga employer nyo po is matitigas. Kahit tinawagan sila ng Polo, nagkukunwaring parang hindi sila tinawagan. So hindi mo talaga malalaman kung magkakaroon ng feedback galing kay amo. Kasi may mga employer na ganito eh. Kahit tinawagan sila ng ating Polo, parang wala lang sa kanila. Pinapakita nila sa kanilang mga worker na sila yung amo, sila yung masusunod. Parang ganun. Pero yung mga ibang employer kasi, lumalagpas na sila. Napakadami na ng violations. Kahit tapos ng kontrata ni worker, ayaw pa nila itong pauwiin. Kaya minsan, kahit tinatawagan sila ng Polo, nagmamatigas si employer. Kaya siguro itong mga OFW distress natin, nakala nila is hindi natin sila inaasikaso. Kung matigas po kasi ang inyong employer, parang wala lang nangyari sa complaint natin sa kanya. Pero ginagawa naman po namin ang lahat para makauwi kayo na maayos. Ginagawa po namin ang lahat para matulungan po kayo. Konting pasensya lamang po. Magtulungan po tayo. Tutulungan po namin kayo. Tulungan nyo rin po kami. Para sa lahat ng mga OFW distress na lumapit sa amin, yung mga finish contract na, ang tanong ko po sa inyo, nakapagpaalam na ba kayo sa inyong mga amo? Dapat po bago kayo lumapit sa mga advocate or mag-report po sa inyong mga agency or magreklamo sa DMW or tumawag sa Polo, kailangan po magpaalam muna kayo sa inyong mga employer. Kung halimbawa na hindi pa tapos yung kontrata nyo, matatapos pa lang, magbigay kayo ng palugit. Mga 4 na buwan or 3 buwan o sabihin nyo gusto nyo nang umuwi na Pilipinas, ayaw nyo nang mag-extend para i-ready nila ang inyong mga dokumento. Hindi po pwedeng nagreklamo na kayo tapos hindi pa pala alam ng inyong amo na gusto nyo nang mag-exit. Kasi may nangyayari po na ganito, bakit nireklamo mo ko? Sabi ng amo mo, gusto mo na palang umuwi. Dapat kinausap mo muna ako. Pag halimbawa naman na natapos na yung kontrata mo, hindi ka pinauwi, dun ka po magreklamo. Dun ka po humingi ng tulong. Kasi karapatan mong magreklamo dahil tapos na po ang iyong kontrata. Para dun sa mga naguguluhan o nagtatanong, ano dapat ang sundin, ikama ba or kontrata? Dapat po ang sundin natin ay kontrata. Kasi yun po ang pinirmahan natin sa Pilipinas kung hanggang kailan ka lang sa bansang pagtatrabuhan mo at hanggang kailan ka lang maglilingkod sa iyong amo. Pag natapos ang kontrata mo, kung halimbawa 2 taon, kayo na ni employer ang mag-uusap kung i-extend ka ba niya or magpapa-extend ka para gumawa sila ng kasulatan na ikaw ay nagpa-extend. Yung ikama kasi, pinaka-resident ID natin yan sa bansang Saudi Arabia. Pag once na na-expire na ang inyong ikama, pwede nila yung extend, pwede nila yung i-renew. So hanggang kailan ka sa Saudi Arabia kung magbabase ka sa ikama. Sa kontrata po tayo magbase at wag po sa ikama. So, ito naman para sa mga nagtatanong na for example, natapos na ang iyong kontrata, magkakaroon ka pa ba ulit ng ibang kontrata? Magkaiba po kasi sa household worker at saka sa skilled worker. Unahin po natin yung skilled worker. Pag natapos nila yung 2 taon na kontrata nila na galing Pilipinas at gusto nila mag-extend sa kanilang employer, nagkakaroon sila ng kiwa contract. Tapos i-extend nila ang kanilang mga ikama. Pero ngayon medyo magulo na yung kiwa. Kasi karamihan sa mga OFW nagrereklamo din. Kasi hindi nila kino-confirm ang kanilang kiwa contract pero makikita lang nila na confirm na tapos 5 years contract ang nakalagay sa kanilang kiwa contract. Hindi ikaw mismo nag-confirm, pero lumabas na ka-confirm, nagkaroon ka pa ng 5 taon na kontrata. Paano pag ayaw mo na sa employer mo? Paano mo ito ireklamo kung naka-confirm ka or in-accept mo yung 5 taong kontrata mo? Para naman dun sa mga household worker, hindi po kayo magkakaroon ng kiwa contract. Para lang po ito sa mga skilled worker. Ang nangyayari sa mga household worker, pag natapos nila ang 2 taon kontrata nila na galing Pilipinas, galing sa kanilang agency, hindi ka magkakaroon ng kiwa contract. Kumbaga, kasulatan lang na galing sa inyong agency na ikaw ay nag-i-extend sa iyong amo ng ganitong taon or ganitong taon. Magpipirmahan kayo ng iyong employer. Pero pag wala kang pinirmahan na kasulatan, okay lang naman yun.
Basta hindi kami na maltrato or sinasaktan. Pag ganyan na minamaltrato ka or hindi na maganda yung sitwasyon mo sa iyong amo, pwede ka na agad humingi ng tulong kasi wala kang pinirmahan na extension or kasunduan sa amo mo na ikaw na mag-i-extend ng ganito. So, yun lamang po ang gusto kong iparating sa inyo. Konting pasensya lamang po sa mga OFW distress na hawak po ni OFW Heart Asia. Kasi napakabagal po ng mga feedback talaga ngayon. Hindi po natin alam kung saan po ang problema. Pero gagawin po namin ang lahat sa abot po ng aming mga kaya. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.